Okay, engineer, no, meron ding text dito, no, concern lang, ano, si ating caller ni isa, si Madam Josie, ano, sabi niya, good evening, Saldi, kindly point out which particular airport ang wala sa wisyo ang comfort room. Last May, nakapasok ako sa NAIA 3. Let us be careful in giving opinion. Thanks. Yan. Yung Terminal 1 pa ngayon ang sinakyan ng mga, kasi nandun pa naman ang international meron pa airport sa Terminal 1. I myself nakita ko mismo ganun nga ang sitwasyon doon. Okay, Terminal 1. Kaya Terminal 1 sa International Airport. Okay, tsaka paabot ko lang kay Ma'am Josie, no? Bukas po, sabi ko ay medyo sa aming forum dyan sa 77 Media Forum dyan sa Pasay ay may pupunta po na mga empleyado, opisyales ng aviation industry, ano po? At mababanggit na rin po natin yan, baka sakaling at saka ito sinasabi naman siguro ni engineer, no, ay isang concern lang naman, ano, concern na dapat talagang ayusin naman, lalo na kung yan ay CR, di ba, engineer? At least it is a concern. Yeah. Okay, so ibalik natin doon sa kay President-elect Noynoy Aquino, no. Alam mo, engineer, no, noong kasagsagan ng advokasya para sa charter change, ano, isa si Noynoy Aquino, ano, ang tumututol sa pag-amyenda ng ating saligang batas. At siyempre sa ating sa ating advokasya na tinatawag nating Loveland City, ano, isang pangunahing pangangailangan ay amyendahan ang ating konstitusyon upang sa ganoon ay mas mapabilis ang kaganapan ng Loveland City. Paano tinitignan ng American for a Better Philippines ang ganitong sitwasyon sa panunungkulan ng Administrasyong Aquino? Well, naintindihan naman namin sa kanyang concern na ayaw niyang charter change because of the fact na yung sinasabi natin na papalitan core constitution. Pero kung ipaliwanag natin sa kanya na ilang taon na ba yan? 1986. 24 years ago na yon, ano? Nakita mo naman ang effect sa sumama pa ang corruption. Where is wrong? First, number one, yung constitution. Number two, dahil nga sa imbalance ang distribution ng mga agency, number one, nakita namin yung pagka-liit ng NBI budget and the staff, no? Tapos, hindi naman pala kailangan ng malaking military na ganun kalaki dahil sa wala naman, hindi tayo pareho ng mga ibang bansa na ang border nila sa neighboring country is only a thin line. Madaling mag-invade ang mga iba para sa teritoryo mo. Tayo napakalawak na dagat yung humihiwalay sa mga kapitbahay natin. It would take a big armada to launch a invasion in our property, no? And then ang NBI kung magaling sila, mas kaya pa nga nilang talunin ang mga rebellion kaysa ang military. Kasi they will have enough evidence before they make their move. So hindi problema na lumiit ang military kasi all these years we saw what happened. Ang laki ng military, sila mismo ang corrupt. Okay. So okay, sa ngayon na engineer, no, ay nasa proseso ng pagpili ng magiging gabinete itong si President-elect Pinoy, ano? So ano ba ang tingin ninyo dito sa mga individual na dapat piliin ni Noynoy para maging bahagi ng kanyang administrasyon? Well, yung ang sabi nga nila rito medyo duda sila na isang tao lang can stomp out corruption.
talagang ang kailangan talaga diyan baguhin yung constitution para hindi isang tao lang kung hindi ang NBI. Tapos bakit na pag meron na huli talagang napaparusahan dahil nga sa maganda yung check and balance. Hindi maareglo nung mga malalakas na ibang lalo na kung sila mismo malakas sa presidente. Dahil karamihan naman ng mga katiwalaan ginagawa ng mga malakas sa presidente. Dahil nga sa wala yung check and balance. Kaya ngayon pa lang, kung hindi babaguhin yung constitution tsaka yung restructure ng division ng mga NBI nga na yung pinaka-importante, mukhang hindi niya magagawa. Yun ang nila. Isang tao lang hindi magagawa. Kasi hindi ka naman laging gising tsaka hindi ka naman everywhere. Pag talikod mo, baka yung mismo mga katiwala mo, kasabwat din sila sa So, how do you do it? Sila ang duda nila. Okay. So, ibig sabihin, ang tingin nyo dyan, ng grupo ng Americans for a Better Philippines ay okay lang kung kahit na sino ang maiupo bilang mga cabinet secretary ng Administrasyong Aquino. Basta ang mahalaga ay yung konstitusyon na siyang gagabay sa bawat opisyal ng pamahalaan ay maging maayos. Kasi kung magkaroon ng magandang check and balance, kahit na malakas ka kay presidente, kung hinuli ka nung isang division, hindi mo siya kayang ipain o takutin dahil ang balance mo, kaya mo rin siya labanan. Ganito naman ang situation dito Pagka kahit na malakas ka sana o kamag-anak ka ni presidente, pag inuli ka lang ng isang pulis, wala kang magawa. Samantalang pulis lang yun. O isang any agency na mag-violate ka ng batas, kaya kanilang huliin at ituloy yung yung sentensyang kailangan mo. Mahirap aregloin. The other thing there na importanteng may kakulangan yung Freedom of Information Act. At saka yung kailangan lahat ng expenditure ng mga government official sasubmit nila sa archive. Tapos meron General Accounting Office. Pag ni-review yun, walang pigil sa kanila, walang makakapigil sa kanila, tapos nila sa media yun. So, importante na palakasin ang media at saka yung Freedom of Information Act. Tapos, kailangan na lahat ng expenditures sasubmit ng mga sa isang archive. And then, kahit sino, pwede nilang tignan paano nagastos yung pera namin. Pag may nakita silang katiwalaan doon, pwede nilang yung gumawa nung corruption. Okay. Okay, magbasa lang tayo ng ating text, engineer, From Nards Romero of Angeles City. Koyang Lennon, malapit nang maging polluted ang dagat ng US dahil sa oil spill ng Bifi, Kakulay na ni Negi Obama ang kanilang ang dagat nila. Okay. Well, hindi naman kasalanan ng Amerika yan kung hindi ng BP kasi niloko nila ang US government. Nung sinabit nila nung nila yung application nila na mag-explore ng oil dun sa Gulf of Mexico, sinabi nila lahat puro kasinungalingan na meron silang contingency plan to solve the problem kung merong leak o ganon, how to save pati walrus, sinabi nila meron silang contingency plan na kung mangyari yon, meron silang contingency plan to the walrus, ganon. Ngayon nangyari, doon lang nalaman na wala naman pala. Kaya nga kinakasuhan na sila ngayon ng US government.